Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong pangarap mula noong bata kahit tumanda pa. Pero ang mga ibang pangarap na binuo noong bata ay madalas nakakalimutan sa paglipas ng mga panahon. Minsan matanda na nang maalala o minsan ay talagang nabauna sa limot. Kaya mas maganda talagang ilista ang mga pangarap at plano sa isang bucket list. Tayo nang pakinggan ang maliit na pinagbulan ni Allen, isang lalaking taga-probinsya na nangarap at pinanghawakan ng pangarap sa hawak na listahan. Ang pinaka-goal niya ay ang ma-achieve ang lahat ng nasa listahan gamit lamang ang kanyang sipag, tiyaga at ang mabuting asal. Seryoso si Allen sa mga gustong marating, kaya kahit minamaliit pa siya ay hindi siya nagpapatinag. Sa bawat impyerno daw ay may langit. Kung si Emma ang impyerno sa buhay ni Allen, si Doreen naman ang kanyang langit dahil din sa mga salitang nagpapalakas sa kanya. Samahan akong alamin natin ang kwento ng buhay na literal na nagsimula sa ibaba paangat. Isa-isahin natin ang mga nakasulat sa isang bucket list. Dito lamang sa inyong paborito at nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Allen, tubong Bicol at hindi po kami mayaman. Kaya bata pa po ako ay tumutulong na ako sa mga magulang ko. Nagsasaka po ang tatay at nanay ko sa isang maliit na lupa na inuupahan namin para taniman ng palay. Ako naman po ay para makatulong ay nag-iigib ako ng tubig para sa mga kapitbahay namin tuwing matatapos ang klase ko. Ang kinikita ko po ay pambaon ko sa araw-araw at ang iba ay panggastos sa mga kailangan sa eskwelahan. Nakakapag-ipon paunti-unti. Marami po akong pangarap at yun po ay nakalista sa isang papel. Doon ko po nililista ang mga gusto kong maabot sa isang bucket list. And speaking of bucket po ay yun po ang balde na ginagamit ko po sa pag-iigib. Para sa akin ay swerte. Kaya tuwing gabi, katabi ko ang balde at sa loob nun ay doon ko inilalagay ang aking listahan ng pangarap. Magta-21 po ako noong makipagsapalaran ako sa Maynila. Yun po ang unang dating ko po doon, baon ng kaunting ipon at ang aking mga pangarap na nakalista sa isang papel. Mamaya ko na po sasabihin kung paano ako nakarating sa Maynila. Babalik lang po ako sa mga panahon na nasa probinsya ko. Meron pong isang babae na nagkagusto sa akin. Siya po si Emma. Noon pa man ay sinasabi ko na sa kanya na kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Pero ayaw niyang pumayag. Pero hanggang doon lang po talagang maibibigay ko. Marami pa po akong gustong gawin bago isipin ang tungkol sa pag-ibig. Kaya dahil po doon ay pinag-initan niya ako. Hindi niya ako tinitigilang maliitin tungkol sa mga pangarap ko. Yan? Uy! Ano to? Akin na yan! Sandali! Akin na sabi yan eh! Sige ka, pag nasaktan ako, ewan ko kung anong mangyayari sa'yo. Akin na kasi ang papel na yan! Bakit ba ayaw mo ipabasa? Ano ba to? Huwag mong pakialaman yan! Lumayo ka sa akin, sige ka! Layo! Akin na yung papel, please! Babasahin ko muna. Hindi naman importante sa'yo yan eh! Bakit ba? Ano ba to? Love letter to, no? Hindi! Sira ulo ka, ha? Aayawan mo ko tapos makikipagrelasyon ka sa iba? Hindi sabi love letter yan! Akin na nga! Huwag kang lumapit sa akin. Hindi naman importante sa'yo yan, kaya akin na! Babasahin ko muna. Wag! Tumahimik ka. Huwag kang lalapit sa akin, ha? Diyan ka lang. Emma naman, please! Ano to?
Ibalik mo na sa akin, please. Bucket list? Ang tanging bucket list na bagay sa'yo ay ang balde mo. Oo na, sige na. Akin na yan. Number 1. Makapunta sa Maynila. Asa ka pa makakapunta ka doon? Tsaka bihirang nagpapaigib doon kaya siguradong gutom ka pag nakapunta ka ng Maynila. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Magiging pareho ka lang ng tatay mo. Buti pa nga ang tatay mo nagsasaka. Ikaw, nag-iigib lang. Hindi masamang mangarap. Asa ka pa? Number 2. Makapag-ipon? Ang tanging maiipon mo ay ang mga iniigib mo. May ipon na ako, paunti-unti. Magkano? Iba ka talagang mangarap. Imposible. Walang imposible sa nagsisikap. Nagsisikap? Mag-igib? Ano naman tong number 3? Makabili ng... Makabili ng sariling bahay. Magsisikap ako. Baka matanda ka na, hindi ka pa nakakaipon ng pambili kahit bahay ng gagamba. Akin na. Akin na yung papel. Sandali, nag-i-enjoy pa ako eh. Marami naman pwedeng paglibangan dyan. Itong nakakatawang bucket list mo ang gusto kong paglibangan eh. Akin na yung papel. Sige, lumapit ka. Baka nakakalimutan mo na ayan lang yung bahay namin. Baka gusto mo mabugbog. Emma naman. Anong susunod sa mga ilusyon mo? Teka. Makabili ng kotse. Siguro makakasakay ka ng kotse pag naging driver ka. Susunod, makapagpatayo ng negosyo. Seryoso ba itong mga pinagsusulat mo dito? Siguro naman masaya ka na. Akin na yung papel. Hindi pa tapos, may isa pa. Number 5, magkaroon ng sariling pamilya. Hindi ka magkakaroon ng pamilya, hindi ka liligaya. Maligaya naman ako ah. Sinungaling, isang kahig, isang tuka tapos masaya? Oo, hindi lang naman pera ang nakakapagpasaya sa mga tao eh. O ano pa? Pagmamahal. Yung pagmamahal ng mga nasa paligid ko. Ikaw ba, palagay mo may nagmamahal sa'yo? Oo, mahal ako ng mga magulang ko. Siyempre, magulang mo yun eh. Ano sinasabi mo? Wala, akin na yung papel ko. Sinulat mo pa talaga to? Iba ka rin eh. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Pangarap ko yan, kaya gagawin ko ang magagawa ko. Ah, talaga? Wag! Anong wag? Itong bagay sa pangarap mo. Bakit mo pinunit? Para matigil ang ilusyon mo. Sobra ka naman. Wala kang kwentang kausap. Pero napatawa mo ko. Makaalis na nga. Papadudot ganun po si Emma sa akin. Hindi ko alam kung bakit sobrang galit niya sa akin. Madami namang ibang lalaki sa amin bakit ako ang pinag-iinitan niya. Pinunit niya man ang papel na listahan pero hindi niya mapupunit ang pangarap ko. Saka nasa utak ko naman yung mga nakasulat doon. Gusto ko lang talagang nababasa para may ma-checkan ako. Wala pa namang ma-checkan doon pero motivation ko kasi yun kapag nababasa ko. Hindi ako papadala sa mga pangmamaliit ni Emma, papadudot. May kayang pamilya ni Emma. Kaya kung papalag ako o pagsasabihan ko siya ay alam kong ako lang ang talo. Kaya tinis ko na lamang yon. Kung magsasalita ako ay lalo lamang siyang mag-aapoy. Kaya pinapadaan ko na lang po talaga. Papadudot ang igiban ay tanaw mula sa mataas na bahay nila Emma. Sa mismong kwarto niya ay makikita na ang igiban kaya malalaman niya talaga pag nandun ako. Isa pa ay yun lang naman talaga ang oras ng pag-iigib ko. Sa tuwing natatapos ang klase. Pero 2 buwan na lang graduation na. Pwede na ako mag-igib kung anong schedule ang piliin ko. Kaya kahit papaano may iwasan ko na si Emma. Habang nasa igiban ay may tumawag sa akin. Sinabihan ako ng isang napakaganda at masayang balita. Kaibigan ng tiyuhin ko na nasa Maynila yon. Sinabihan ako na may trabaho daw siyang iaalok sa akin sa Maynila kapag nakagraduate na ako. Para akong balde na napuno ng tubig kasi ang puso ko ay punong-puno ng saya sa magandang balita. Kaya matapos ako makipag-usap ay alam kong 2 buwan pa
Pero excited akong tsekan yung unang nakasulat sa listahan ko, ang makapunta sa Maynila. Pero ang saya ko ay mapapalitan naman ng lungkot. Emma, Ano to? Listahan na naman. Hindi ka nadadala. hindi mo masisira ang pangarap ko. Ilusyon, hindi pangarap. Baka pwedeng magpahinga ka naman. Kakatapos ko na magpahinga, nag-ipon talaga ako ng lakas para sa oras na to, no? Kasama talaga ako sa schedule mo. Natural! Kailan mo ba ako tatantanan? Gumising ka sa katotohanan at titigil ng mga to. Gising na gising ako at kitang-kita kita. Pwes, tanggapin mong relasyon natin. Ano? Anong relasyon? Huwag kang magmaang-maangan, alam mo sinasabi ko. Ibabalik ko lang ang sinabi mo kanina. Wala tayong relasyon kasi ikaw lang ang may ilusyon. Mayabang ka na, ah. Sinasabi ko lang ang totoo. Anong pinagmamalaki mo, itong pangarap mo? Ay sorry, panaginip lang pala. Gumising ka kaya para malaman mo na hindi magkakatotoo to. Bakit hindi ikaw ang gumising para matanggap mo na wala akong gusto sa'yo? Kapal mo, wala rin akong gusto sa'yo, no? Oh, ayun naman pala eh. E di tumigil ka na sa mga ginagawa mo sa akin. Desisyon ko to. Sino ka para diktahan ako sa gusto kong gawin? Dahil ako ang ginugulo mo. Paano? Nakakatawa ka. Kakapunit ko lang nung listahan mo kahapon, ngayon may bago ka na naman. Papel lang ang pinunit mo. Kaya kong palitan. Pero ang suma, ganun pa rin. Wala kang mararating. Hanggang dyan ka lang. Akin na nga yung papel ko. Sige, mahawakan mo lang ako, sisigaw talaga ako dito para malaman mong hinahanap mo. Sige, sa'yo na yung papel na yan. Kaya kong gumawa ng bagong listahan. Aba, mayabang ang tono mo ah. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Kahit ilang listahan ang punitin mo, yung nakalista pa rin ang importante. Ano to? Bakit may check tong number 1? Wala. Anong wala? Ayan, may check oh. Wala ka na dun. Ayaw mong sabihin? Hindi mo ako mapipilit. Pwes, kausapin mo ng tatay mo. Bakit napasok si tatay dito? Kasi kakausapin ko ang daddy ko na wag nang paupahan sa inyo yung lupa namin para wala kayong pagtaniman. Huwag mong idamay ang tatay ko dito. O bakit? Anong gagawin mo? Bakit pati ang tatay ko idadawit mo sa mga ginagawa mo? Ako na lang. Pwede naman hindi mangyari yon. Basta, sabihin mo lang kung bakit may check tong number 1. Tsinekan ko lang. Ayaw mo sabihin? Sige, maghanap na kayo ng masasakahan nyo. Oo na, sasabihin ko na. Naghihintay ako. Tinawagan ako ng kaibigan ng chewing ko. May naalok na trabaho sa akin sa Maynila. Naniwala ka naman. Oo, Lalo mo akong pinasaya. Unang-una, hindi ka pa nakakapunta ng Maynila. Tsinikan mo na tong listahan mo. dahil sigurado ako matutuloy yan. Asa ka pa? Tigilan mo na kami. Huwag mo nang idamay ang tatay ko. Pinagbabantaan mo ba ako? Nakikiusap ako. Pwes lumuhod ka. Halikan mong pa ako. Pwede ko na bang makuha yung papel? Oo naman. O ayan, buuin mo na lang ulit ang pira-pirasong pangarap mo. Sobra ka talaga. Kulang pa yan. Hintayin mo pang mga kaya kong gawin. Papadudot manhid na ako kay Emma. Parang merienda ko na lamang ang pangmamaliit niya araw-araw. Kaya hinahayaan ko na lamang siya at gusto ko pong ang magpasalamat sa kanya kasi mas nagiging matatag ako at mas magporsigido pa sa mga pangarap ko. Hanggang sa dumating ang araw ng graduation. May maliit na salo-salo na hinanda ang mga magulang ko. Sinabi ko na wag na sana dahil gastos pa. Pero masaya sila sa pagtatapos ko. Masaya din naman ako kasi alam ko na yun na po ang simula ng pag-usad ng mga nasa bucket list ko. Pipilitin kong matchekan lahat ng nakalista. Kung hindi man at least ay gagawin ko din ang magagawa ko para may makamit kahit ilan man sa mga nasa bucket list ko. Ilang araw matapos ang graduation ko ay hindi ako tumigil sa pag-iigib. Pero hindi ko na dinadala ang listahan ko para wala nang punitin pa si Emma. Ganon pa din siya, walang humpay sa pangmamaliit niya sa akin. Bumababa talaga siya ng bahay para lang naitin ako. Pero noong malaman niyang tuloy na ang pagpunta ko sa Maynila ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Para siyang sinapian ng anghel sa sobrang bait.
Papadudot na wala ang yabang ni Emma at nakikiusap siya sa akin na huwag na akong tumuloy sa Maynila. Saka ko na sinabi ang pasasalamat ko na kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko pipilitin na matupad ang nasa unang listahan. Una, nakikiusap si Emma, tapos nagmamakaawa siya. Pero buo na ang loob ko. Saka matapos ang mga pangmamaliit niya na sinabi sa akin, saka pa ba ako maniniwala na mabait siya? Kaya ayon papadudot, para siyang biglang naging halimaw. Pinagbantaan na naman niya ako na hindi na ipapaupa sa tatay ko ang lupa nila para wala na kaming sasakahan. Papadudot, hindi na umubra ang pananakot ni Emma dahil inuulan po kami ng swerte noon. Yung kaibigan ng tatay na umuupa sa isang may-ari ng lupa para sakahan ay nakabili na ng sarili niyang lupa. Kaya inalok na ipasa kay tatay ang dating pinagsasakahan nito. Mas malaki at mas mura kaya tinanggap na ni tatay. Kaya manakot man si Emma ay may lilipatan na si tatay matapos ang anihan. Galit na galit si Emma at isinumpa niya ako na hindi magtatagumpay. Sa isip ko na ako naman ang magdidesisyon kung magtatagumpay ba ako o hindi. Tuluyan na akong umalis. Sa Maynila naman ay napakabait naman ang kaibigan ng tiyuhin ko. Kasi makalipas ang 6 na buwan ay sinabihan niya ako na kung gusto kong maghanap ng ibang trabaho na bagay sa tinapos ko ay pwede daw. Hindi daw ako pipigilan. Sobrang natuwa ako noon at nagpapasalamat. Hindi nagtagal ay nakahanap ako ng trabaho. Nagpaalam na ako sa kaibigan ng tiyuhin ko at masaya niya akong pinayagan. Magandang nakuha kong trabaho. May pabahay pa ang kumpanya sa isang low-rise condo na pag-aari ng kumpanya at ang opisina ay katapat lang ng condo kaya tatawid lang ako. Napakalaki ng natitipid ko. Pangkain na lang ang ginagastosan ko kaya nakakapagpadala na ako sa bahay at nakakapag-ipon pa ako. Nung una ay ang pamilya ko at ang mga pangarap ko lang ang inspirasyon ko para magtagumpay. Pero hindi magtatagal ay madadagdagan pala ang inspirasyon ko. Good morning! Good morning! Ako si Allen. Dito ako nagtatrabaho. Ako si Doreen. May tutulong ba ako sa'yo? Ikaw ba ang welcoming committee? Palabiro ka pala. Masarap tumawa pag umaga. Nakakawala ng stress. Tama ka dyan. Pero ikaw palang tanggal na stress ko. Ano yon? Wala. Sabi mo may hinahanap ka? Meron. Aplikante ka ano? Ha? Naku, huwag kang kabahan. Hindi makakatulong yan sa interview mo. Tama naman. Bigyan kita ng tips. Para sa? Sa interview mo. Dapat matanggap ka dito kasi bagay na bagay ka dito. Bakit naman? Kasi mababait ang mga tao dito. Mukhang mabait ka. Paano mo nasabi? Sabi ng puso ko. Ano? Sabi ko, itsura mo pa lang halata namang mabait ka. But looks can be deceiving. Ako ba, mukhang mabait o salbahe? Hindi ako magbabase sa itsura. Pero sa pag-approach mo sa akin, halatang mabait ka. Salamat ha. Oh, ba't parang nabaliktad? Di ba ikaw dapat ang mag-assist sa akin? Oo nga pala, gusto mo itour kita sa buong opisina? Tour ba dapat agad? Ay, oo nga pala, may interview ka muna. Oo nga. Taga saan ka, Doreen? Diyan lang din, around Pasig. Ay, malapit lang pala dito. Pag natanggap ka na dito, paano ka papasok? Ha? Nakangiti. Palabiro ka talaga. Ibig kong sabihin, anong sinasakyan mo papunta dito? May kotse ako. Talaga? Ako, pangarap ko magkakotse. Pero uunahin ko muna magkabahay. Tama naman yun. Nagbabaon ka ba ng lunch o sa restaurant ka kakain kung dito ka na nagtatrabaho? Ako lang kasi mag-isa sa bahay, kaya wala rin time magluto. Kaya sa resto na lang ako kumakain. Ako kasi nagbabaon eh. Di bali, pag dito ka na nagtatrabaho, dadamihan ko ang lulutuin ko tapos hatian kita. Talaga? Oo naman. Ang bait mo naman. Nagsishare lang. Galingan mo sa interview ha. Ay teka, hindi pa ba ito yung interview? Ha? Hindi pa. Kasi ang dami kong tanong.
Sorry, nakukulitan ka ba? Hindi okay nga eh. Nare-relax ako para sa interview ko. Sana matanggap ka. Pero matatanggap ka. Ano ba talaga? Sana? O matatanggap talaga? Matatanggap ka talaga. Sana din ikaw na lang ang boss. Bakit? Para sigurado akong tanggap ako. Tanggap ka, maniwala ka sa akin. Salamat. Halika na, samahan kita sa HR. Ay, yung opisina ng presidente ang hinahanap ko. Presidente? Nitong kumpanya? Hindi, ng presidente ng fans club ni Ding Dong. Ang saya mo naman kausap. Tara na, doon ang HR office. Doon mo na lang ako ihatid sa office ng presidente. Nitong kumpanya. Seryoso ka? Oo. Papadudot dahil pala biro si Doreen. Akala ko ay nagbibiro lamang siya na sa opisina ng presidente siya pupunta. Sinakyan ko ang gusto niya pero may halong pagdududa. Nang makarating kami sa opisina ng presidente ay agad kaming pinapasok ng sekretarya niya sa opisina nito. Doon ako naguluhan. Pagpasok namin ay masayang binati at welcome ng presidente si Doreen. Doon ko lang nalaman na si Doreen pala ay ang bagong VP for Operations. Papadudot hindi ko alam noon kung namula ba ako o nanliit. Hiyang-hiya ko kay Doreen na inakala kong aplikante ay boss ko pala. May halong takot at hiya ko dahil baka negative sa kanyang ginawa ko. Pero nakikita ko siyang nakangiti at parang natatawa. Sobrang hiya ko ay nagpaalam na ako sa presidente pero pinigilan niya ako at sinabing sumalo daw ako sa kanilang pagkakape. Hindi ako makatanggi dahil presidente ang nagsabi. Hindi ako makatingin kay Doreen pero sa gilid ng mata ko ay nakikita ko na sa akin siya nakatingin. At hinihintay niyang mapalingon ako. Doon ako ibinida ng presidente na ako na daw ang mag-tour kay Doreen, total ay kabisado ko na ang buong opisina at kilala ko ang lahat ng tao kaya madali na silang ipakilala. Hindi ko alam kung tatanggi ba ako o sasang-ayon. Sinabi pa ng presidente na madami daw akong maitutulong kay Doreen para mas makabisado na ang lahat sa opisina. Na kesyo magaling daw ako at masipag. Hindi ko na makuhang kiligin sa mga papuri kasi hiyang-hiya ako. May biglang kailangan silang kausapin kaya nakakuha ko ng pagkakataon na magpaalam. Kinabukasan naman ay pinipilit kong umiwas kay Doreen pero siya na mismo ang lumapit sa table ko. Allen! Doreen! Ma'am Doreen. Anong nangyayari sa'yo? Wala po. Anong po? Tanggalin mo yang po. Okay. Sorry, nakalimutan kong bumate. Good morning. Good morning, ma'am. Doreen na lang. Pero boss ko po kayo. Pwede naman yun. Ma'am na lang po. Sige, bahala ka. Okay po. Okay, ma'am. Tara, Po? samahan mo ko. Saan po? Mag-iikot dito sa opisina. Gusto ko din makilala yung iba. May ginagawa pa po kasi ako, ma'am. O, sinong nagpapagawa niyan? Sa office niyo po galing. Ano ba yan? Ay, mamaya na yan. Baka po kailangan na. Ako naman ang may kailangan yan. At hindi ko pa kailangan. Kasi… Tara na. Pero punta muna tayo sa pantry. Gusto ko muna magkape. Tara. Okay, ma'am. Nakilala ko na yung iba dito sa floor. Yung mga nasa ibang floor, di ko pa kilala eh. Sige, ma'am. Ayun po ang pantry. Ayan. Tara magkape tayo. Sige po, kayo na lang. Nagkape ka na ba? Hindi pa po. Bakit parang nininervyos ka? Pasensya na, ma'am. Alam mo, wag ka nang mahiya. Nag-enjoy naman ako sa conversation natin kahapon. Pasensya ka na kung sinakyan ko yung mga sinasabi mo ha. Pero hindi kita niloko ha. Natutuwa lang ako. Naalala ko kasi nung nag-apply pa lang ako dati. Kala ko nagalit kayo eh. Sinong kami? Sorry, akala ko nagalit ka eh. Bakit naman? Magpapasalamat pa nga ako sa'yo kasi naramdaman ko kagad na welcome ako dito. Ay, mababait naman ang mga empleyado dito. Kaya siguradong welcome ka. Saka isa pa, boss ka. Mainit na yata yung kape. Ako na ang magsasalin. Eto.
Salamat. Maupo ka, magkwentuhan muna tayo. Sige, Puring-puri ka ni Mr. Cacho ah. salamat naman. Gusto mo ba yung trabaho mo dito? Sobra. Saka para sa akin, pagsipagan ko lang at galingan, matsatsikan ko na ang mga nakasulat sa bucket list ko. Ano-ano bang nakasulat sa list mo? Eto. Medyo luma na yung papel. Papalitan ko na nga uli eh. Pwede ko bang mabasa? Okay lang. May check na tong number 1. Naku, ma-achieve mo lahat to. Maniwala ka sa akin. Sana nga. Kumusta ang pamilya mo? Maayos din naman sila. Nagpapadala pa din ako sa kanila kahit sinasabi ni nanay na ipunin ko na lang daw. Ang bait mo naman. Dapat lang naman na ibalik ko sa kanila ang lahat ng sakripisyo nila sa akin. Uy, ano ka ba? Bakit? Naiiyak ako sa sinabi mo. Ikaw talaga. Uy, seryoso ako nakakatuwa ka. Maswerte yung mga magulang mo sa'yo. Mas maswerte ako sa kanila. Sana lang hindi sila ginugulo ni Emma. Sino si Emma? Taga sa amin. Papa Dudut, ewan ba kung madaldal ako o magaling magtanong si Doreen kasi lahat ng tinatanong niya ay sinasagot ko at hindi basta sagot, may kasamang kwento. Gaya na lamang ng tungkol kay Emma. Ayokong siraan si Emma pero kung may kukwento ko siya ay may kukwento ko talaga ang sama ng ugali niya. Kaya parang sinisiraan ko na din siya. Yun nga lang ay totoo ang sinasabi ko. Magiging sobrang close kami ni Doreen. Siyempre iba yung feelings ko kasi nung una pa lamang na love at first sight na ako sa kanya. Kaso hindi pwede. Boss ko pa din siya. Pero darating ang isang pag-uusap namin na kung saan ay magkakaaminan kami ng mga damdamin namin sa isa't isa. Hindi ko na matandaan kung paano napunta sa usapang yon pero napunta kami doon. Naamin din ni Doreen na nagkakagusto siya sa akin. Ang katapusan ay nagkaroon kami ng relasyon. Bukod sa relasyong mag-boss. Napakabilis ng pangyayari, Papa Dudut. Parang sa isang iglap ay nag-click kami at naging kami. Pinipilit naming maging profesional sa opisina. Kumbaga'y sekreto lang ang relasyon namin. Pero isang araw ay nagulat ako nang ipatawag kami sa opisina ng presidente. Papa Dudut, eksakto ang ikinakatakot ko kung bakit kami pinatawag ng presidente ng kumpanya. Tungkol po sa relasyon namin ang dahilan ng pagpapatawag pero hindi po galit ang presidente. Una ay kinumpirma niya kung kami nga ba ni Doreen. At nung aminin namin ay nagulat kami noong i-congratulate niya kami. Lalo kong naguluhan at sinabi niya na hindi makikialam ang kumpanya sa relasyon namin. Ang paalala lamang niya ay huwag daw idadamay ang trabaho sa relasyon namin. Alam niya din naman na profesional kami sa opisina at iba pa pag nasa labas na. Kaya natutuwa sa amin ang presidente. Pero hindi pa pala yon ang talagang dahilan ng pagpapatawag niya. Sinabihan niya kami na pag natapos na ang trabaho ay lalabas daw kaming tatlo para mag-celebrate. Gumanda pala ang takbo ng kumpanya noong mga panahon na yon kaya masaya ang aming presidente. Inibita niya kami dahil sa kami naman daw ang mas nakakakilala sa mga empleyado ay gusto niyang mag-organize ng party para sa lahat. Masaya kaming sumang-ayon sa plano niya dahil siguradong matutuwa ang mga kasamahan namin. Natapos ang masayang gabi kahit na ilang ako. At kainuman ko ang presidente ay naging kampante naman ako dahil mabait siya. Isa pa gaya ng sinabi ko ay alam kong lumugar. Noong pauwi ay hatid na ako ni Doreen sa kondo gamit ang kotse niya. Pinagsaglit ni Doreen ang kotse niya tapos ay sumabay siya ng lakad sa akin hanggang sa tapat ng kondo. Nagkwentuhan kami sandali, ang hindi ko alam ay hindi pa pala doon matatapos ang araw ko. Salamat. Oh, saan naman? Sa paghatid. Ano ka ba? First time mo ako hinatid kasi dyan lang naman sa tawid ang opisina natin. Actually, sa totoo lang, ito ang unang date natin.
At kasama natin si Mr. Cacho. Pero masaya naman. Sobra. Ibang tao pala si Sir pag hindi siya boss, no? Oo, pero boss man siya o hindi, mabait talaga siya. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Drama ba to? Sige na nga, umuwi ka na. Oo nga. Sige, good night. Ingat ka ha. Salamat, good night. Ano to? Emma, Emma? Ako nga, nagulat ka no? bakit ka nandito? Akala mo hindi kita mahuhuli na may kasamang iba? Anong sinasabi mo? Girlfriend ko yung kasama ko. Ang kapal mo din naman no? Bakit? Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin na girlfriend mo yan. Eh paano tayo? Ano? Anong sinasabi mo? Bastos ka talaga? Aalis ka, iiwan mo ako tapos makikipaglandian ka sa babaeng yan? Tumigil ka, Emma. Ano, nahihiya ka ngayon? Nakakahiya talaga. Nag-ieskandalo ka. Nagsisisigaw ka, natutulog na ang mga tao. Allen? Ayun, ang magaling na babae. Ano, binili mo si Allen dahil may kotse ka? Tumigil ka, Emma. Kung akala mo nabibili si Allen, hindi mo nga talaga siya kilala. May paninindigan siyang tao. Aba, at abogada ka din pala. Kung kinakailangan. Pal ka pala eh. Huwag mong bastusin si Doreen. Bakit hindi? Bastos din siya eh. Tinuruan kami ng magandang asal at tamang pag-uugali. At bakit ako hindi? Bakit hindi mo sagutin yan? Bastos kang babae ka ha? Saang beer house ka ba napulot ni Allen? Sobra ka na, Emma. Ikaw, saang putikan ka ba umahon? Bastos ka talaga! Aray ko, bitiwan mo kamay ko! Sumusobra ka na, ha? Mananakit ka pa. Ako sinasaktan mo ah! O ano? Tatakutin mo na naman ako na ipapabugbog mo sa mga tauhan nyo. Wala kang tauhan ngayon dito kaya huwag kang magmalaki. Mga hayop kayo! Pinagtutulungan niyo ako! Nakakahiya naman yung ugali mo. Mas nakakahiya ka! Mga agaw! Anong inagaw ko? Magmamaang-maangan ka pa! Tigilan mo si Allen! Akin siya! Wow, pag-aari mo? Oo! Iba ka. Talaga! Tara na, Doreen. Mabuti pa nga. Hindi na maganda ang amoy ng paligid dito eh. Baka pagkatao mong naaamoy mo. Oo nga eh. Nabalutan ng baho mo ang amoy ng mga pagkatao naming lahat na nandito. Anong sabi mo? Sige, subukan mo saktan si Doreen. Ano? Sasaktan mo na naman ako? Tatawag ako ng pulis! Mabuti pa nga, para mahuli ka na nila. Tara na, Doreen. Tara na. Hoy! Saan kayo pupunta? Mga hayop! Mga taksil! Mga basura! Papadudot kahit ganoon ang nangyari ay naiintindihan nito ni Doreen dahil naikwento ko na nga sa kanya si Emma. Noong gabing yon ay napatunayan ko kay Doreen na totoo ang lahat ng sinabi ko tungkol kay Emma dahil nagpakilala agad ito ng totoo niyang ugali. Doon ako pinatulog ni Doreen sa bahay niya pero magkahiwalay po kami ng kwarto. Ayokong abusuhin ang kabutihan ni Doreen kaya minabuti namin na maghiwalay muna kami ng tulugan. Pero hiyang-hiya ako sa mga kaopisina namin kasi pwedeng may nakarinig o nakakita noong pag-iiskandalo ni Emma sa tapat ng kondo na tinutuluyan namin. Hindi ko tuloy alam kung paano magpapaliwanag kung sakali kasi dahil kinakain na rin ako ng kahihiyan. Papadudot pinatawag uli kami ng presidente ng kumpanya at siguradong alam na niya ang ginawa ni Emma. Hindi ko din alam ang sasabihin pero pinagpaliwanag niya ako at nagulat naman ako nang sabihin niyang naiintindihan niya ang lahat. Pero nang sinabi nito na hindi na ako dapat doon tumira sa pabahay ng kumpanya ay natakot na ako. Ang dahilan pala niya ay dahil alam na ni Emma ang tinutuluyan ko kaya siguradong manggugulo na ito palagi. Dahil sobrang bait ng boss ko na yon at sa sobrang matulungin niya ay may sinabi siya na ikinagulat ko, Papadudot. Since nahigitan ko raw ang expectation ng kumpanya pagdating sa performance ko sa trabaho ay pasok na raw ako sa loan program ng kumpanya kung saan ay pwede na ako mag-loan ng bahay, lupa at kotse para rin daw makaiwas na kay Emma. Papadudot ang bahay, lupa at kotse ay kasama sa bucket list ko. Lumundag ang puso ko sa tuwa kaso naisip ko na paano kung hindi ko mabayaran. Kaya sinabi ko sa presidente na pag-iisipan ko at nagpapasalamat din ako sa kanya. Paglabas namin ng opisina ay kinausap ako ni Doreen, Papadudot.
Ha? Okay ka lang? Ha? Oo. Ano bang iniisip mo? Pasensya ka na. Naghahalo-halo lang ang iniisip ko. Si Emma? Nahihiya kasi ako sa'yo. Ano ka ba? Napag-usapan na natin yan ah. Hindi ko kasi akalain na magpupunta siya dito para gawin yun. Sinabi ko naman, di ba? Naiintindihan ko. Lalo pa na pinatunayan niya kagabi na totoo yung mga sinabi mo tungkol sa kanya. Masama ba ako? Bakit naman? Parang naninira ako eh. Allen, ang naninira ay yung gumagawa ng kwento na hindi totoo. Sabi ko nga, kagabi siya na mismo ang nagpatunay na siya ay totoo. Bakit kaya nagpunta yun sa kondo? Naku, wag mo nang problemahin yun. Ang isipin mo, sarili mo. Maganda ang offer ni boss. Oo, pero natatakot ako eh. Ha? Saan naman? Gusto ko na rin talagang magkabahay ng sarili. Kaso baka hindi kaya. Bakit hindi? May trabaho ka naman at maganda ang record mo dito sa kumpanya. Kaya ko kaya? Allen, ganito yan. Alam kong first time na open sa'yo kung paano yung loan. Pero hindi ka siguro kakapusin o madedelay basta ma-manage mo lang yung sweldo mo. Mag-uusap kayo kung magkano magiging monthly hulog mo tapos mula sa matitira, dun mo na i-compute kung paano mo hahati-hatiin sa mga gastusin at responsibilidad mo. Hindi kalahati ng sweldo kada buwan ang ibabawas? Hindi. At saka hindi nila ibabawas kasi hiwalay ang department ng loan. Kaya dun ka magbabayad. Kaya ko pala. Ikaw pa ba? Nasabi naman ang loan ng orientation pero hindi pa ako masyadong interesado nun kasi alam ko matagal pa at baka hindi ko pa kaya. Salamat Doreen. Ay, sorry, ma'am pala. Nabibigla ka pa, dalawa lang naman tayong magkausap. Sorry, nawala sa isip ko na nasa office na pala tayo. Hay nako Allen, ikaw talaga. Pero salamat talaga. Oh, saan na naman? Sa lahat. Sa suporta, sa pagpapaliwanag, sa presensya mo na inspirasyon ko at sa pagmamahal mo. Seryoso ka na din lang? E di magpapasalamat na din ako. Saan? Sa pagdating mo. Kitang-kita ang kabutihan ng puso mo kaya huwag kang mawawalan lagi ng pag-asa. Sa buhay na to, marami pang Emma na darating sa'yo kaya lagi kang magiging malakas at matapang. Oo, makalipas ang matagal na panahon na nakalimutan ko na siya at wala na ang mga panliliit niya sa akin. Ayun. Bigla siyang susulpot para ipaalala ang mga ginagawa niya sa akin dati. I-focus mo ang sarili mo sa hinaharap. Kung paulit-ulit man na may mga ganun sa buhay mo, lagi mong panghugutan ng lakas yung mga pangarap mo. Ang bucket list ko. Tama. Ay, teka, yung listahan mo siguro kailangan mo nang dagdagan. Nako, tapusin ko muna na ma-check ko sa listahan yung bahay at lupa at kung papala rin yung kotse. Sa sipag at galing mo, hindi imposible na baka 2 o 3 taon lang fully paid mo na yung loan mo. Sana nga. Maniwala ka lang. Huwag mo akong iiwan ha. Oh, ano ba yan? Bakit naman kita iiwan? Baka magsawa ka sa akin eh. Lagi lang akong nandito. Kasi boss mo ako, di ba? Sobrang saya ko. Maa-achieve mo yung bucket list mo. Maniwala ka. Yung nakalista sa uli, at least alam kong anytime na. Teka, ano nga ba yung huli sa list mo? Unahin ko lang ang bahay at lupa para may titiran tayo. May bahay din naman ako. Siyempre gusto ko yung pinaghirapan ko. Hindi kita kokontrahin dyan. Pangarap mo yan eh. Siyempre kahit mas mataas ang posisyon mo at mas malaki ang sweldo mo, dapat ako pa rin ang bubuhay sa'yo at sa magiging mga anak natin. Oo nga naman. Tara na nga, patapos na ang break. Work mode na tayo. Yes, boss! Papadudot, napakasaya ko noong araw na yon. Well, palagi naman po akong masaya dahil kay Doreen pero dagdag saya po sa akin na makakita ng liwanag para sa pag-usad ng bucket list ko. Umuusad ng pangarap ko at nagbubunga na ang sipag ko. Sa totoo lang, nang mga panahon na yon ay excited pa akong maghulog sa loan buwan-buwan kasi ibig sabihin noon ay palapit na ng palapit na maging akin ang buong buo ang bahay at lupa na niloan ko. Gusto rin sanang tumulong ni Doreen sa paghuhulog pero nakiusap ako sa kanya. Hayaan ako kasi responsibilidad ko yon.
Nirespeto naman niya ang kagustuhan ko. Ang bilis ng panahon. Halos 1 taon na akong naguhulog at hindi naman ako kinapos. Papadudot nga pala, isingit ko lang, kasama sa expenses ko ang paminsan-minsang date namin ni Doreen. Hindi ko inahayaan si Doreen na siya ang magbayad kahit minsan, pero pinipilit niya ako na mag-share daw siya palagi. Para sa akin ay mas matatanggap ko ang ganong setup kesa siya ang magbayad ng buo. Pero hanggang kaya ko ay ako lang ang sumasagot ng mga date namin. Hindi naman maselan si Doreen, kaya kahit saan lang kami ay ayos na sa kanya. Ang importante daw ay ang magkasama kami. Halos 1 taon nang masaya ang mga nangyayari kasi matapos nung araw ng iskandalo ni Emma ay hindi ko na siya nakita pa ulit. Pero sabi ng mga katrabaho ko na doon pa rin sa kondo tumutuloy, ay nakakailang balik daw doon sa kondo si Emma. At tinatanong lahat ng pakiramdam niya na kasama ko sa trabaho. Tinaga ni Emma na mag-imbestiga ng ganon, pero sinabi sa kanya na mga napagtanungan niya na hindi na ako doon nakatira at hindi nila alam kung saan ako lumipat hanggang sa magsawa siya. Napakaswerte ko lang na nalaman man ni Emma ang dating kondo na tinitirhan ko, ay hindi naman niya nalaman kung saan ako nagtatrabaho. Samantala may mga kakilala ako sa probinsya na nagkukwento sa akin na ganun pa rin daw ang ugali ni Emma. Malakas pa rin siyang manlait, and speaking of probinsya, maganda't maayos na rin sina tatay at nanay sa Bicol. Maganda lagi ang ani. Parang napagpaga ng mala si tatay nung umalis sa lupa nila Emma. Pakiwari ko lang naman po, pero masaya ako sa nangyayari sa amin, Papa Dudut. Ayoko munang sabihin kina tatay at nanay na may hinuhulugan na akong bahay at lupa kasi gusto ko silang sorpresahin. Ayaw ko na ding patagalin ang tungkol sa amin ni Doreen, kaya kinausap ko siya ng masinsinan. Kahit na alam kong mahal na mahal namin ni Doreen ang isa't isa, ay hindi pa din maalis sa dibdib ko ang kaba, Papa Dudut. Gusto ko na iyayain si Doreen na umakyat sa mas mataas na level ng relasyon namin, pero baka hindi pa siya handa. Gusto ko na maganda ang proposal ko, kaya lihim kong tinanong sa sekretarya niya ang araw na maluwag ang schedule ni Doreen. Saka ko inayos ang date at niyaya siya. Akala ni Doreen na regular date lamang yon, pero hindi. Dahil naman sa pagkaligaga ko ay kinabahan si Doreen sa nangyayari. Nakarating kami sa restaurant, kumain, nagkwentuhan, pero mukhang nahalata talaga ako ni Doreen, kaya ang ending ay nangulit at pinilit niya akong paaminin kung anong gumugulo sa akin. Siyempre hindi ko na po naitago pa at sinabi ko na rin ang aking pakay sa kanya ng araw na yon. Allen. Kunin ko na yung dessert? Oo. Ay, mamaya na. Hindi yan ang gusto kong sabihin. Ay, may gusto ka pang orderin? Sige lang. Oh, hindi ka mag-share ha. Treat ko to. Wala na akong gustong orderin. Sure ka? Oo. Ipakuha ko na yung dessert? Mamaya na. Mag-usap muna tayo. Okay. Anong okay? Bakit parang last meal na natin sa dami ng in-order mo? Magji-gym naman tayo bukas, di ba? Hindi yon. Feeling ko pinapahaba mo lang tong usapan. Hindi ah. Allen, araw-araw tayong magkasama sa trabaho at sa personal natin, kaya kilala na kita. Ano yon? Wala. Sige ka, naiinis na ako. Ito naman, hindi na malambing. So ano nga? Actually, kinakabahan ako. Sa akin pa talaga, Allen? Oo, Ano ba yan? Para naman akong iba? hindi naman. Makikipaghiwalay ka ba? Hindi ko gagawin yun. Sa totoo lang, may gusto talaga akong sabihin. Pero hindi yan. Ano ba yon? Doreen, Huy! Doreen, dahil nga araw-araw tayong magkasama, siguro naman parang mahigit pa sa 1 taon na ang pagkakakilala natin sa isa't isa. Doreen, yayayain na sana kita magpakasal. Ha? Pero kung hindi ka pa handa, maiintindihan ko. Hindi kita pinapressure. Ano ka ba?
ba? Syempre oo ang sagot ko. Ang tagal ko nang hinintay yan. Talaga? Oo naman. Salamat Doreen. Ano bang salamat? Ngayong nasabi mo na yan, may mga naisip na din ako na motive. Pero syempre, ikaw ang mag-a-approve. May motive ka na? Oo, pati venue. May mga nalista na akong restaurant para sa reception. Ikaw na mamili kung anong gusto mo. O baka may mga naiisip ka na din. May 3 tayong choice na simbahan. Doreen. Sorry, advance lang ako mag-isip. Hindi, masaya nga ako. Pero kailangan ko munang kausapin ang parents mo para mahingi natin ang blessing nila. Naku, walang problema kila mami at daddy. Pero syempre, ang sweet nung magpapaalam tayo. Oo, kaya dapat umuwi muna ako sa probinsya para masabihan sila nanay at tatay. Para lumuwas sila pagkakausapin na ang parents mo. Uuwi ka? Ha? Oo, bakit? Hindi mo ako isasama? Gusto mo ba? Oo naman. Hindi ko pa sila nakikilala ng personal eh. Minsan ko lang din sila makausap kapag nag-video call ka. Paano kaya ang trabaho natin? Allen, entitled tayo sa leave, kaya pwede natin gamitin yon. Saka para wag din tayong mabitin sa pagpunta sa probinsya nyo, pwedeng ituloy natin sa maiksing bakasyon. Sige, matutuwa sila nanay at tatay niyan. Baka pag sinabi ko sa kanila yan, mag-prepare na agad yun ng itinerary para sa stay natin. Ang cute! Nakakatuwa naman sila. Siguradong magugustuhan mo sila. Oo naman. Kaharap ko kaya ang produkto nila. Kaya sila ang ugat ng lahat ng magagandang ugali mo. Salamat. Formal? Mabibigay ko na sa wakas yung regalo ko sa kanila. Regalo? Oo, wag mo na akong kontrahin na plano ko na din yun. Kaya ang dapat na lang natin pagplanuhan ngayon, yung pag-uwi sa inyo. Papadudot magaling talagang magplano si Doreen. Sa opisina kasi siya ang nag-strategize kaya napaka-smooth ng takbo ng mga plano namin sa trabaho. Naiayos namin ang leave, ang presidente nga ay na-excite nung sabihin namin na mamamanhi ka na ako. Siya na mismo ang nag-alok na maging ninong namin. Dumating kami sa probinsya, sila tatay at nanay ay pang piyesta ang hinanda. Nahiya pa ako kay Doreen nung una kasi ang daming tao sa bahay nung dumating kami. Mga kamag-anak at mga kaibigan ng pamilya namin. Si Doreen ay parang kakandidato kasi walang pinaligtas. Lahat binati niya at kinausap. Parang kasal na nga po ang nangyari kasi kada mesa ay nilalapitan niya. Siyempre kasunod niya ako matapos makipag-usap sandali ay magpapapicture pa si Doreen kada table. Para siyang nagre-rehearse para sa araw ng reception sa kasal. Natawa na lamang ako kasi kulang na lang ay umarkila ng banda si tatay. Napakasaya ng pamilya namin ng araw na yon. At higit sa lahat ay napakasaya ni Doreen. Kaya kinabukasan ay inikot ko naman siya sa probinsya. Ipinakita ko sa kanya ang mga magagandang tanawin sa amin pati na rin ang mga importanteng lugar sa amin na may kinalaman sa paghulma ng pagkatao ko. Tulad ng eskwelahan, mga kainan, mga lugar na laruan at higit sa lahat ay ang lugar ng Igiban. Nung nandun na kami sa Igiban ay ang daming alaalang bumalik sa akin. May malungkot pero maraming masaya. Dala pala namin ang balde na ginagamit ko noon na talagang nakatago lang sa bahay kasi parang kakambal ko na yon. Ang saya ng alaala ko sa baldeng karamay ko. Dahil sa balde na yon ay nabuo ko ang bucket list ko. Masaya kami pero may nakalimutan ako, Papa Dudut. Dahil sa gustong gusto kong ipakita kay Doreen ang Igiban ay may nawala sa isip ko. Ito yung sinasabi ko sa iyo, ang Igiban. Madami na din nagbago pero nandiyan pa rin ang Igiban. Wala pa kasi ako sa mundo, Igiban na yan kaya masasabing landmark na yan dito. Dito ka pala nagsimulang mangarap? Oo, dito nga. Matanong ko lang, bakit nagpapaigib yung mga tao dito? Wala pa bang mga gripo sa mga bahay? Yung iba wala pero karamihan meron na. Kaso mahina ang daloy ng tubig kaya nag-iipon pa rin sila. Saka mabuti na rin yung ganun. Mabuti? Na mahina ang daloy ng tubig? Oo,
Kasi kung malakas ang daloy, edi walang magpapaigib, edi wala akong trabaho. Oo nga naman. Pero ngayon, maayos na ang daloy ng tubig dito. Sobrang alaala ko dito. Siguro mag-donate tayo para palagyan natin ng arko at bubong. Pero open lang yung dingding para lang siyang shed, ganon. Naisip mo talaga yan ha? Oo naman, bilang parangal sa igiban. Alam mo, binalak na dati yan. Lagyan ng bubong dito. Mas marami pa raw kasing mas dapat unahin sa mga proyekto dito kaysa ang bubong. Malilim naman dito kapag pasado 1:00 na yung katirikan ng araw. Kasi yung anino niyang malaking bahay dito, tumatama kaya may lilim dito. Ay! Bakit? Nawala sa isip ko. Urong tayo dito ng konti. Bakit? Yang malaking bahay nila Emma. Nawala sa isip ko. Itong sinasabi mo na lilim sa tanghali? Oo. Yung bintana sa gilid, kwarto niya yun. Baka makita niya tayo. Kaya pala sabi mo madalas na alam niya yung schedule mo kasi nasisilip ka pala niya sa bintana. Oo, kahit nga magtago ako, malalaman niya pa rin. Paano? Kasi kilala ng lahat ang timba ko, kaya pag nakita niya na nakasalang sa gripo ang timba ko, alam niya nandito na ako. Grabe naman yung babae na yun. Kahit malilim na dito pag nag-iigib ako, para pa din ako nakabilad sa araw. Dahil sa araw-araw na ginagawa ni Emma sa akin. Hayaan mo na, maganda naman ang naging kapalit. Mabuti na lang hindi ka naniwala sa kanya. Oo, kahit ginagawa niyang impyerno ang buhay ko, naniniwala pa rin ako sa langit at tutuparin nito ang mga pangarap ko. Anyway, tara na, baka maabutan pa tayo nun. Saan kayo pupunta? Emma, Nagulat ka, no? paalis na kami. Hindi kayo aalis. Kausapin mo ko. Binastos niyo ako sa Maynila. Iniwan niyo ako habang nagsasalita. Unang-una, hindi ka namin binastos. Ikaw ang nambastos sa amin. Pangalawa, hindi ka nagsasalita nung iwan ka namin. Nag-ieskandalo ka. Tara na, Allen. At sino kang magdidikta kay Allen ang gagawin niya? Excuse me, hindi ako marunong magdikta. Kasi may kanya-kanyang isip ang tao at alam nila kung sino ang gusto nila at hindi. Bastos ka talaga. Bastos? Hindi tinuro sa akin yan ng mga magulang ko. Sa'yo ba? Matapang ka na sa balwarte kita. Tumigil ka na, Emma. Tara na, Doreen. Isa ka pang hampas lupa ka. Nangungupahan lang naman kayo dati sa amin ng sakahan ah. Anong sabi mo? Hampas lupa? Hindi mo pa ba kilala kung sino yung kausap mo? Pues ipapakilala ko sa'yo si Allen. Malapit nang ma-promote na Head of Internal Affair. Kung tutusin, VP na nga ang ka-level eh. O ano ngayon? Care ko. Gusto ko lang sabihin na nasa 5 digits ang sweldo niya monthly. At dahil sa promotion, magiging 6 digits na siya. Kung alam mo ang sinasabi ko. Ano akala mo sa akin, tanga? Alam kong sinasabi mo, pero mahirap pa rin sila. Tara na, Doreen. Sandali, Allen. Kailangan magising na tong babaeng to eh. Excuse me uli, Emma ha. Alam namin na hindi na sa inyo ang lupang sakahan dati. Naibenta na yon dahil sa utang nyo. Kaya wala na kayong lupa. At yung bahay nyo na nakasangla, maiilit na dahil wala kayong pambayad. Isaksak mo sa baga mo yung si Allen. May boyfriend na ako no, at mayaman. Kaya bibilihin namin ulit ang lupa at tutubusin tong bahay. Eh ikaw Allen, hanggang pangarap ka na lang. Ayoko na sanang pumatol pero gusto ko lang sabihin na isa na lang ang hindi ko pa na-checkan sa bucket list ko. Na-checkan ko na ang makapuntang Maynila, may bahay at lupa na ako, mababayaran ko na ang kotse, pinaplano ko na lang tungkol sa business. Pero may pera na ako. At ang huling checkan ko ay ang magkaroon ng pamilya. Sa totoo lang, pwede ko nang i-check sa listahan yun. Kasi malapit na kaming ikasal ni Doreen. Pakialam ko. Inaayos na din namin ang kasal namin ng boyfriend ko kaya wala akong pake sa inyo. Makaalis na nga. Papadudot na pangangako sa dami ng impormasyong alam ni Doreen tungkol kay Emma at sa pamilya niya. Kaya naman pala dahil nga sa kinakausap ni Doreen ang lahat ng bisita noong pa-welcome sa amin ay madami ding naiambag na chismis ang mga ito ang mga nakausap niya. Nakakatawa pero nasabi ko na lamang ay buti na lang
dahil pa nagkataon ay magtutuloy-tuloy ang pangmamaliit ni Emma. Pero nagmalaki pa rin ito na parang ayaw gumising sa bangungot niya. Isang linggo kaming nasa probinsya, sinulit namin yon. Wala nang stress kasi maski si Emma ay hindi na namin nakita pang muli. Siguro'y napahiya na. Kaya sa pagbalik namin sa Maynila ay plinano na namin, Papa Dudut, ang pamamanhikan sa mga magulang ni Doreen. Nang may set na ang araw ay pinalawas ko kagad sina tatay at nanay. Doon na nila nalaman ang isa pa sa sorpresa ko na bahay at lupa. Masayang masaya sila. Masayang nagkikita ang mga pamilya namin at lahat ay sang-ayon at walang hadlang sa nalalapit na pagpapakasal namin. Naganap ang kasal at napakasayang araw para sa amin. Nagtayo kami ng sarili naming business pero hindi kami umalis sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Hindi ko basta-basta iiwan ang kumpanyang malaki ang naitulong para sa aking bucket list. Si Doreen ay bumili ng malaking lupa para sa kanya sa probinsya namin. Malaking parte ng lupa ay si tatay na ang nagsasaka. Ang ibang parte ay pinapaupahan at si tatay din ang namamahala. Ako naman dahil sa pagmamahal ko sa aking pinanggalingan, ang pag-iigib, ay nagtayo ako ng water refilling station. May 3 branch ako sa amin sa probinsya at merong 4 na branch dito sa Maynila. Si Emma naman ay nasa probinsya pa rin. Ang mga magulang ni Emma ay binigyan siya ng kapirasong lupa mula sa lupa na kinakatirikan ng bahay nila. Doon nagpatayo ng maliit na bahay si Emma para makapag-solo na siya. Doon na nakatira si Emma ngayon. Ang huling balita ko mula sa kakilala ay hiniwalayan na raw si Emma ng ipinagmamalaki niyang boyfriend. Hindi daw nito kinaya ang ugali ni Emma. Kami naman ni Doreen sa kasalukuyan ay masaya, kasama na rin si Allen, ang aming 1 taong anak na babae. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay daan sa aming kwento. Nawa ay marami pa kayong kwento ng mga kabarangay ang maitampok sa Barangay Love Stories. Manatili po kayong number 1, Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Allen. Walang imposible sa bawat pagsisikap. Maganda talaga ang gumawa ng bucket list at piliting may sakatuparan ang bawat nakalista dito. Pero gawin po ito ng paisa-isang hakbang lang at huwag i-pressure ang sarili. Masayang mamarkahan ng check ang listahan. Pero kung hindi uubra, huwag nang ipilit at baka sa ibang araw pa ito dumating. Maling husgahan ang pangarap ng iba. Walang pangarap na hindi matutupad dahil sa pagsisikap. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.